Piyesta sa baryo namin sa Capiz, baka gusto niyong pumunta. Ano guys, G? Tara, mukhang exciting yan. Siyempre, pag G na kayo, G na rin ako. Ayos, maghanda na kayo. Ito yung araw na natuklasan namin yung sikreto ni Renzo. Story time. Ako si Jay at taga-Capiz din ako tulad ni Renzo. Break namin noon sa school kaya nagkayayaan kami na makipiesta kila Renzo. Nasa Manila pala kami nag-aaral pero may sasakyan naman si Ralph kaya pwedeng kami bumiyahe pa Capiz. Habang nasa biyahe na kami, excited yung mga mokong kasi marami silang naririnig na kwento na may aswang daw doon. At nagyaya pa nga gumala sa gabi para raw makakita kami. Tapos si Renzo sumagot kaya nagkatanungan na tungkol sa aswang. Totoo yung mga aswang. We, nakakita ka na? Seryoso ba? Hindi pa, pero ang nanay naka-encounter na raw siya. Muntikan pa nga raw siyang kainin nun eh. Anong ginawa niya para makatakas? May anting-anting ba siya? Wala naman, mas maganda kung yung nanay ko na lang yung magkukwento niyan sa inyo. Kaming dalawa lang din naman sa bahay eh. Ikaw Jay, wala ka bang tanong? Wala, bakit? Di ba taga-Capiz ka rin? Oo, pero wala naman ako naranasan na ganyan. Pero takot ka ba sa aswang? Hindi. Mabuti naman. Tahimik lang ako sa kwentuhan nila. Nang makarating na kami ng Capiz, saktong-sakto ang pagdating namin dahil simula na yung piyesta sa baryo nila. Hapon yun nung makarating kami sa bahay nila Renzo. Pagpasok namin, nakita ko kagad na ang daming handa ng nanay niya. May dinuguan, nilagang buto-buto, kaldereta, barbecue, adobo at giniling. Maya-maya, biglang nagpaalam si Renzo na maliligo muna siya kasi lagkit na raw siya. Tapos biglang lumabas yung nanay ni Renzo mula sa kusina. Tinignan ko yung mata nun, pero umiwas siya sa tingin ko. Sabi kasi ng lolo ko, titigan ko raw sa mata. At kung baliktad yung refleksyon ko, aswang daw yon. May dala siyang mga tubig na inabot niya sa amin, pero tumanggi ako at nagdahilan kahit uhaw na ako. Dahil gusto kong makasigurado na hindi sila mga yanggaw. Ito yung tipo ng mga aswang na nag-aalok ng tubig o pagkain na may halong laway nila. Tapos magsususuka ka at manghihina ka, saka kanila aatakihin. Nung pinakain na kami ng nanay ni Renzo, yung dalawa, sinunggabang kagad yung mga pagkain habang ako nagpanggap na busog pa at walang ganang kumain. Pero naamoy ko yung pagkain at merong kakaiba doon. Ayaw mong kumain? Sayang naman ang pinunta natin dito. Oo nga, ang sarap ng mga handa oh. Maya-maya na siguro ako. Lalabas lang muna ako. Magpapahangin lang. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi karne ng hayop ang kinakain nila, kundi karne ng tao. Paglabas ko, sinundan ako ng nanay ni Renzo. Alam kong alam mo, ialay mo na sila sa amin. Umalis ka na. Mga kaibigan ko ho sila. Pag ginalaw nyo sila, hindi lang ako ang makakalaban nyo. Lahi ko, laban sa lahi nyo. Pero alam mo ang pangangailangan nating mga aswang. Magkaiba ho tayo. Pinalaki akong normal ng lolo ko. Biglang sumigaw si Ralph na tinawag ako. Nagsususuka yon, tapos sabi niya na pabulong sa akin, may nakita raw siyang kuko sa dinuguan. Kuko ng tao. Nag-offer pa yung nanay ni Renzo na doon na lang kami magpalipas ng gabi, pero di ako pumayag at umalis na kami. Tama pala ang hinala ko. Tulad ko, aswang din si Renzo. Pagkaalis namin sa bahay nila Renzo, ako na ang nag-drive dahil yung dalawa, sumasakit ang tiyan at nagsusuka. Gusto nilang dumiretso ng ospital pero sinabihan ko na lang sila na ako na ang bahala. Walang lunas o magagawa ang ospital sa nararamdaman nila dahil hindi ito pangkaraniwang sakit. Pumunta kagad kami sa malapit na bahay ng pinsan ko para dun muna tumuloy. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa malapit na palengke at naghanap ng lana at kamangyan. Nang makabili na ako ay agad akong bumalik kila Ralph at Dan at sinimulan ko na ang ritual para kontrahin ang laway ng mga yanggaw. Pinainom ko sila ng lana at pinausukan ko sila ng kamangyan. Saan mo natutunan to? Oo nga, ang galing. Gumaan pakiramdam ko. Aswang din kasi ako. Kainin mo ako, Jay. Please. Loko, di sana matagal mo na kaming kinain. Di sana mga wala na kaming lamang loob ngayon. Biro lang. Saka, hindi naman kayo masasarap. Oh, sakit nun ah. Sa palagay mo, aswang kaya sila Renzo? Baka nagkataon lang yon, or baka bigay ng kapitbahay nila na manicurista kaya may kuko ng tao sa dinuguan. Baka nga. Bigla akong tinawag ng pinsan kong si Jan at tinanong niya ako sa nangyari sa amin. Sinong may gawa niyan sa mga kaibigan mo? Yung classmate ko, may lahi din silang aswang. Ibigay mo sa akin yung address nila. Ako nang bahalang gumanti sa inyo. Wag na, baka makarating pa kila lolo. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo na ng tulong ko. Pagkalipas ng 2 linggong break, ay bumalik na kami sa school. Habang naglalakad ako mag-isa, nakasalubong ko si Renzo. Akala ko kaibigan ka namin. Traidor ka! Gusto mo silang ipahamak! Alam ko namang tulad ka rin namin eh. Pero hindi mo pwedeng ipagkaila, Jay, na minsan gusto mo rin tikman ng laman ng tao, ang dugo nila. Kahit kailan,
Hindi ko na naising pumaslang ng kaibigan ko para lang sa sumpang meron ako. Ikaw, paano naman kami? Magkaiba tayo. Hindi tayo pareho ng mundong kinalakihan. Kaya sa susunod, huwag ka nang nakikialam. Ako munang makakaharap mo bago mo sila makain. At anong alam mo sa pakikipaglaban para magkaroon ng laman ng tiyan? Ayokong pumaslang ng kapwa ko, kaya umalis ka na. Hindi porket hayop ang kinain ko, ibig sabihin na nun, madali mo na lang akong mapapaslang. Okay, basta ako, binalaan na kita. Ingatan mo ang mga kaibigan mo, baka isang araw, hindi mo na sila matagpuan. Nung sinabi sa akin ni Renzo yun, hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa pinsan ko ang nangyari. Para kung sakaling magkaharap kami, meron silang ideya. Pero bigla na lang isang araw, hindi na pumapasok si Renzo. At narinig ko na lang sa balita na dalawang hindi matukoy kung tao o hayop ba ang natagpo ang patay sa may kapis. Nang marinig ko na may dalawang hindi matukoy kung tao ba o hayop ang natagpo ang patay sa may kapis, may message ko kagad ang pinsan ko kung meron siyang impormasyon tungkol dito. Pero hindi siya nagre-reply sa akin. Kaya bago ang 2 araw, bago matapos ang school year, magpapaalam sana ako kila Dan at Ralph. Pero absent na kagad yung dalawa. Sabi ko na lang sa sarili ko, ang aga namang magbakasyon ng mga mokong na yun. Pagkasimula kagad ng bakasyon, umuwi kagad ako ng kapis para makibalita. Pagka-uwi ko sa amin, nagulat ako sa sinabi ng lolo ko sa akin. Kamusta ka na, Apo? Ayos naman po, Lo. Nabalitaan mo ba yung dalawang natagpo ang patay dito sa atin? Yun din ang gusto kong malaman, Lo. Yung pinsan mong si Jan at ang tiyo mo yon. Hindi namin alam kung sino ang may gawa nun, kung aswang din ba o ang mga tao rito. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Kami nang bahala ang lumutas nun. Sige na, Apo. Magpahinga ka na. Sige po, Lo. Teka sandali. Apo, kung sakaling mapalaban ka tulad nila, alalahanin mo na hindi ang pagiging aswang mo ang pinakasandata mo, kundi ito. Tinuro ni Lolo ang puso ko. Mag-iingat ka palagi, Apo ko. Nung sinabi ni Lolo yun, alam ko na kagad kung sino ang gumawa sa kanila nun. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng oras na to. Sinisisi ko yung sarili ko dahil sinabi ko pa sa pinsan ko yung ginawa sa amin ni Renzo. Hindi ako makatulog ng araw na yon kahit pagod sa biyahe. Alas 12 ng gabi, tumakas ako sa bahay namin. Dala ang isang itak at kahit gubat ang dadaanan ko, tumungo kagad ako sa bahay nila Renzo. Pero bago pa ako makarating doon, may narinig na ako na pamilyar ang boses. Saan ang punta mo, Jay? Mukhang may lakad ka. Nang alas 12 ng gabi? Di mo na ba matiis? Di na ba kaya sikmurahin ng tiyan mo ang laman at dugo ng hayop? Hayop ka! Hindi mo inaasahang makikita mo pa ako, tama ba? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi ko naman hinihingi ang kapatawaran mo eh. Pero ang laman ng mga kaibigan mo, oo. Tinanggal ni Renzo ang busal nila Dan at ni Ralph. Jay! Nandito kami! Tulungan mo kami! Tama ako! Aswang nga yung hayop na yun! Mag-iingat ka, Jay! Halimaw yan! Handa ka na bang malaman nila ang katotohanan, Jay? Na hindi lang ako ang aswang na kinatatakutan nila. O hahayaan mo na lang ding tapusin kita. Sila, tulad ng pinsan mo at yung tatay niya. Tulad ng pinangako ko, ako munang makakaharap mo. Kung yung mga pinsan mo ngang pumaslang na ng tao, napatay ko pa rin, ano ka pa? O hayop lang talaga ang kaya ng angkan nyo, Jay? Sinugod ko si Renzo gamit ang dala kong itak at biglang nag-transform yun sa anyong aswang. Nagpambuno kaming dalawa at nakalmot ako nun sa balikat ko. Ano, Jay? Seryoso ka bang kaya mo kong talunin gamit ang itak lang? Mas importante pa rin ba sa'yo ang pagpapanggap kaysa sa tsansang mailigtas ang mga kaibigan mo? Hayop ka! Sisiguraduhin ko na ito na ang huling kabilugan ng buwan na makikita mo sa buhay mo! Nag-anyong aswang na ako kahit malaman pa ng mga kaibigan ko. Wala na akong pake, mailigtas ko lang sila sa kamatayan nila. Hindi naging madali ang naging labanan namin ni Renzo. Napakalakas niya. Sobrang sanay siya sa pakikipaglaban. Salamat sa lolo ko na sinanay akong makipaglaban. Kahit buong buhay ko, hayop ang pinapapatay niya sa akin. Inisip ko na lang na mabagsik na hayop si Renzo. At dahil dito, nagawa akong mapatay si Renzo. Pagkatapos nun, ay pumunta na ako kila Dan at Ralph para tanggalin ang tali nila. Jay! Jay! Okay ka lang? Ayos ka lang ba? Oo naman, hindi ba kayo natatakot sa akin? Medyo. Ang pangit mo kaya? Tarantado. Kainin ko kayo dyan eh. Wag, Cole! Bata pa ako, Cole! Nalaman ng mga kaibigan ko ang matagal ko ng sekreto. Pero yung kinikimkim kong takot na malaman nila yun, napalitan ng saya. Dahil nagtiwala sila sa akin at tinanggap nila ako.
Ako nga pala si Jay at habang binabasa niyo tong sinulat ko sa notebook ko, malamang nagtataka kayo kung nasa na ako ngayon. Malay nyo, nakakasama niyo na pala ako.